kalabs, kumusta po kayo? Kaninang umaga po pala mga kalabs ay nauna na pong naligo si Papa. At pagkatapos niya nga ay sumunod na nga din po ako sa kanya. May pasok din po kasi si Papa kaninang umaga. Sabi nga po ni Papa ay siya na daw po ang magsusuklay sa buhok ko. Susubukan niya daw po kasi kumalambot daw po sa buhok ko yung in-order niyang shampoo. Maganda daw po kasi yun mga kalabs at anti-dandruff nga daw po. Coconut oil nga po pala yung tatak ng pangalan ng shampoo. Maski nga din daw po si Kuya nung ginamit niya yun ay nag-silk nga daw po yung buhok niya. At pagkasuklay nga po sa akin ni Papa, sabi niya nga po ay lumambot daw po yung buhok ko. Yun na nga lang daw po muna yung gagamitin kong shampoo. Sabi ko nga po kay Papa ay ako na lang po mamaya ang magtutuloy sa pagsusuklay ng buhok ko para po makakain na rin siya. Baka po kasi ay malate si Papa mga kalabs. 7:00 pa man din po ay dapat nandun na po siya sa trabaho niya. At halos nasuklayan nga po ng buo ni Papa yung buhok ko. Nag-enjoy nga po talaga si Papa sa pagsuklay ng buhok ko. Pagkatapos niya nga pong kumain ay nagbihis na nga din po siya. Habang ako naman nga po mga kalabs ay nagbibihis na nga din po, sinusuot ko na nga po yung palda at saka po yung blouse ko. Dapat nga po kaninang umaga kami pong mga nakasali sa Girl Scout ay hindi po papasok. Kaya lang kailangan nga daw po naming pumasok dahil nag-election po kasi kami kaninang umaga. Kasali po pala ako mga kalabs para po sa secretary. Nakapagpagawa na rin po pala si Mama ng flyers ko kagabi pa dahil kailangan nga daw po namin yun. Kaya lang mga kalabs, hindi nga po ako pinalad na manalo. Pero okay lang naman po sa akin yun mga kalabs. Ganun po talaga mga kalabs, minsan nananalo at minsan natatalo. Kaya thankful pa rin po tayo. At dapat maging masaya sa kasamahan nating nanalo. Kailangan ay suportahan pa rin po natin sila. Para din naman po yun sa ikabubuti ng ating paaralan. At nung nakabihis na nga po ako ay nagsuklay na nga din po ako. Nakaredy na rin po pala si Papa. Kaya nagpaalam na po ako sa kanya mga kalabs dahil aalis na po siya. At kaninang tanghali ay bumili po pala si Kuya ng ready-made na ulam namin. Hindi na nga din po kasi nakapagluto si Mama dahil tatatlo lang naman po kaming kakain. At sila nanay pati po yung mga pinsan ko ay dun na nga lang daw po sila kakain sa bahay nila dahil nandun naman daw po si tita. At least may kasama naman na po sila nanay sa pagkain. Parang semi-chicken curry nga po itong inuulam ko mga kalobs. At halos nakuha ko nga po lahat ng sabaw. Nagustuhan ko nga din po pala yung lasa nito. Sabi nga po ni Kuya ay tirhan ko daw po siya ng sabaw. Kaya yung chicken na nga lang po yung kinuha ko. At magluluto po pala tayo ngayon ng paksiw na isda. Bumili nga lang po pala si Mama ng okra at saka po isda. Eto nga pong pechay ay binigay na nga lang daw po sa kanya ito. At dahil na-miss ko nga din po ang paghihiwa-hiwa na kalab, sabi ko kay Mama ay tutulungan ko na po siya. Grabe at matagal na nga din po pala akong hindi nakakapagluto. Nagluluto man po ako, pero itlog, pansit canton, mga ganun lang po mga kalobs. Pero yung mga ganitong ulam ay matagal na nga po akong hindi nakakapagluto ng ganito.
Nako nga, at dahil mangiyak-ngiyak na nga po ako sa sakit ng mata ko sa pagbabalat ng bawang at sibuyas, ay kinuha ko na nga lang po itong salamin ko para po magamit. At para iwas sakit nga din po ng mata mga kalabs. At natatawa pa nga po sa akin si mama pwede naman daw pong siya na lang ang magtuloy. Pero dahil namimiss ko nga po ang pagbabalat at paghihiwa-hiwa, sabi ko po sa kanya ay ako na lang. Yun nga lang ay medyo matagal nga po akong magbalat at maghiwa. Syempre, safety first pa rin po kasi mga kalobs. Baka po kasi ay masugatan ako. At nung nagamit ko na po pala itong salamin ko ay hindi na nga din po ako lumuluha. O di po ba? Effective nga po mga kalobs. Sabi ko nga po kay mama, kahit marami na po siguro akong balatan na sibuyas ay kayang-kaya ko na po. May shield na po kasi tayo sa mata Yun nga lang ay maghihintay pa nga po ng matagal si mama dahil matagal po kasi akong maghiwa-hiwa at magbalat. Tignan nyo nga po at nakailang minuto na nga po ako dito po sa pagbabalat ko. At parang naubos na nga lang din po yung oras ko sa pagbabalat at sa paghihiwa-hiwa. At nung natapos ko na nga din pong hiwa-hiwain yung bawang sibuyas at luya, ay pinatong ko na nga din po ito sa isda. Pagkatapos ay tinimplahan ko na nga din po ito ng mga pampalasa. Salmon na isda na po pala ito pong pinapaksiw ko. Bangus nga daw po sana yung gusto ni mama. Kaya lang ay sa susunod na nga lang daw po yun. Maglalagay nga din po pala ako dito ng masarap na sukang atsara. Matagal na nga din pong ganito yung ginagamit naming suka at last na nga lang din po ito. Tsaka na nga lang daw po ulit mag-order si mama kapag malapit na daw po itong maubos. Masarap din daw po kasi itong gawing sausawan tapos ihahalo po sa adobo. At eto na nga, natimplahan ko na nga din po ng mga pampalasa yung isda. Grabe, hindi pa nga po naluluto ay parang ginugutom na po ako. Pero sa totoo nga lang po ay gutom na po talaga ako sa mga oras na yan habang nagluluto pa lang po ako. Kaya sinalang ko na nga lang po ito kaagad-agad at tinakpan muna. At nung kumukulo-kulo na nga din po ito ay tsaka ko na nga din po nilagay yung petchay. Eto na nga lang daw po ang ilalagay ko, sabi ni mama, dahil sayang lang naman daw po yung petchay. Talong nga daw po sana, pero parang mas gusto nga daw po ni mama ito daw pong dahon ng petchay. Maski nga din po ako ay mas gusto ko nga din po itong dahon. Matagal na nga din po kasi kaming hindi nag-uulam ng dahon ng petchay. At nung pagkalagay ko nga po ay inayos-ayos ko lang po ito ng konti. Tapos ay tinakpan. At nung mga ilang minuto ay luto na nga din po yung gulay. At syempre nga po mga kalobs, titikman po natin kung tama lang po yung lasa. Pagkatikim ko nga po ay naasiman pa nga po ako mga kalobs. Kaya natawa na